Pasahero bibiyahe ngayon long holiday dagsana sa mga bus terminal. Biyahe ng ilang mga bus, punuan na rin. Pila ng mga pasahero sa mga check-in counter sa NAIA mahaba na rin. Nasa 8,000 mga pasahero naghihintay na ng biyahe ng mga barko sa Batangas Port. Mga bakasyonistang dadayo sa mga beach at resort pinag-iingat sa night swimming. Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia formal nang sinampahan ng petition for disqualification ng Commission on Elections. At magkapatid mula sa bayan ng Calauga, proud sa tatay na isang PWD. Kani-kanilang medalya alay sa katatagan ng kanilang ama. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 16, 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Naririto po tayo ngayon sa NLEX Balintawak Toll Plaza, sakay pa rin ang nag-iisang radio mobile booth. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umabot na sa mahigit 50,000 ang dumagsang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang pamunuan ng PITX sa mga pasahero ng mga bagay na ipinagbabawal dalhin sa terminal. Mula sa PITX, may report si Jed Naresina live. Jed, ano-anong items ba ang ipinagbabawal at posibleng makumpis ka dyan sa PITX? Magandang tanghali, Ella. Kabilang nga doon sa mga ipinagbabawal dito sa PITX at kinukumpiska ay yung mga flammable items at matutulis na bagay. Kaya nagpaalala yung pamunuan ng terminal sa mga pasahero o mga babiyahe na hahabol dito ay huwag nang magdala ng ganitong mga bagay upang maiwasan na rin ang abala pagdating sa terminal. Sa datos ng PITX, kaninang alas 11 ng umaga, aabot na sa higit 70,000 katao o mga pasahero ang dumagsa sa control at matiyak ang seguridad ng mga pasahero dito, nagsalaga rin na police assistance desk ang mga otoridad. So, nito muling nagpaalala ang pamunuan ng PITX sa mga pasahero na may mga bawal dalhin sa terminal gaya ng flammable items at matutulis na bagay. Sa tala ng PITX, mayroon ng mga nakumpiskang kutsilyo, copper blade, gunting, lighters, butane gas at itak. Patuloy naman ang panawagan ng PITX sa mga pasahero na bawal ang gaya ng mga nabanggit, kaya huwag nang ipilit pa ang pagdala ng mga bawal na gamit para hindi na magkaaberya o maabala pagdating sa terminal. Samantalang kahit ang ilang biyahe ay fully booked na, ay maaari pa rin o marami pa rin bus schedule o trip ang maaaring sakyan ng mga pasaherong makabol sa biyahe ngayong araw. Tiniyak naman ng ilang bus companies na sisikapin nilang makapagdagdag ng biyahe kung kinakailangan para mas marami ang makauwi sa kanilang probinsya. Bukod dito, mula kanina hanggang sa mga oras ngayon, hindi pa ganoon kahaba ang pila sa mga ticketing booth, ngunit asahan na dumami pa ang pasahero sa PITX, lalo at half-day ang ilang pasok sa mga opisina. Ella, mula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi tumitigil yung pagpasok o pagdating ng mga tao dito sa PITX at inaasahan nga ng pamunuan ng terminal na aabot
sa 200,000 o higit 200,000 yung mga magdadagsang pasahero, lalo't ang ilan ay wala na ring pasok bukas kaya hahabol sila sa mga biyahe ngayong araw. At paalala rin sa mga pasahero na habol ay magdala ng mahabang pasensya dahil kaunti or iilan na lang din yung mga available na schedule pagdating nila dito sa ticketing booth. Ayan muna update mula rito sa PITX. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Higit 200 pasaherong pauwi ng Bicol at Visayas ang naghihintay ngayon ng pagkakataon na makasakay sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa pamunuan ng bus, fully booked na ang mga biyahe simula pa lamang noong April 10. Mula sa Cubao, Quezon City, alamin natin ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano yung gagawin ng bus terminal ngayon sa mga chance passenger gayong fully booked na yung mga biyahe? Yes, Aga, ayon sa pamunuan ng bus terminal na kinaroroonan natin ngayon, marami pa rin mga chance passenger na naghihintay ng pagkakataon na mayroong mga pasahero na hindi sumipot sa kanilang mga reserve slot. Kaya naman ang ginagawa ng mga dispatcher, nililista ang pangalan ng mga walk-in at aabisuhan kung sakaling magkaroon ng bakanteng mauupuan. Ngayong araw, fully booked na ang mga biyahe pauwi ng Visayas gaya ng Samar, Catbalogan at Calbayog. Pati na rin mga rutang Bicol gaya ng Naga, Legazpi at Catanduanes simula pa lamang April 10 hanggang sa darating na May 11. Ayon sa pamunuan ng bus, sa kabila ng full bookings para sa mga destinasyong ito, marami pa rin ang mga nag-walk-in at naghihintay ng pagkakataon na makabiyahe ngayong araw. Nasa higit 200 mga chance passenger ang naitala ng pamunuan, kasama na rito si Tatay Salvador Soriano na galing pang Guam at uuwi ng Nabua sa Bicol. Anya, hindi raw agad siya nakakuha ng ticket online dahil nahirapang mag-reserve para dito. Pinipili ko either alas 6 or alas 7, alas 8. Maghintay daw muna kami at maghintay kung yan ang nila. Sa katandaan namin, sana madali ang serbisyo para pagkabiyahe kami. Ayon sa mga bus dispatcher, pahirapan na ngayon ang pagkuha ng mga bakanteng slots at tsambahan na lamang kung mayroong mag-back out na pasahero. Inaasikaso naman nila ang mga chance passengers at kinokolekta ang mga pangalan at destinasyon na pupuntahan, pati na rin oras ng biyaheng naisakyan upang agad na maabisuhan kung sakaling may babakanteng upuan. Sa isang araw ay nasa 68 hanggang 70 buses ang bumabiyahe mula sa bus terminal na ito pauwi ng mga lugar sa Bicol at Visayas. Aga sa mga oras na ito, marami pa rin mga pasahero ang naghihintay na magkaroon ng slot. At ayon nga sa pamunuan ng bus terminal, nasa 3,500 o higit 3,500 na ang naitala nila mga pasahero na pumunta dito. At inaasahan na mas dadami pa ngayong hapon, lalong-lalo na nga at half day na ang trabaho ng mga empleyado. Yan muna ang update mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Cubao ang pamunuan ng National Capital Region Police Office kasama ang Quezon City Police District. Ito'y upang masiguro na maayos ang deployment ng mga pulis sa mga bus terminal at ang inspeksyon sa mga bagahe ng pasahero. Mula sa Quezon City may report si Leia Ilagan live. Leia, anong resulta nung ginawa nilang inspeksyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kontento ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa latag ng seguridad sa mga bus terminal. Ito'y matapos na magsagawa nga ng inspeksyon si NCRPO Director Police Major General Anthony Arbirin sa mga bus terminal sa Cubao. Ayon kay Major General Arbirin, nasa mahigit sa 10,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa Metro Manila para siguruhin ang kaligtasan ng publiko ngayong Semana Santa. Bukod sa mga bus terminals, airport at seaports, babantayan din ng mga pulis ang mga pasyalan, places of convergence, pamilihan at iba pang matataong lugar.
wala naman daw banta na natatanggap ang NCRPO para sa mahabang bakasyon. Pinalalahanan din ng General ang mga aalis sa kanilang tahanan na siguruhing nakalak ang mga bintana at pinto ng bahay upang hindi masalisihan ang mga akyat bahay. Ibilin din daw sa mga pinagkakatiwalaang kapitbahay ang kanilang tahanan kung magtutungo sa mahabang bakasyon. Kaugnay nito, sinabi din ni Major General Abirin na mayroon ding mga pulis na magpapatrolya sa mga subdivision. Sa mga bibiyahe naman, pinaalalahanan nito na mag-book ng ticket ng maaga para hindi maghintay ng matagal sa mga terminal. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Aabot na sa mahigit 8,000 mga pasahero ang dagsa ngayon sa Batangas Port na bibiyahe pauwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong long holiday. Mula sa Batangas Port, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, kumusta yung ipinatutupad na seguridad dyan sa Batangas Port at may mga available pa bang mga biyahe ng barko? Magandang tanghali, Aga. Pagpasok pa nga lang ng ating mga kababayan dito sa Batangas Port ay masusi na yung ginagawang inspeksyon ng mga otoridad upang masiguro nga na walang dalang ipinagbabawal na bagay ang mga kababayan natin. At para masiguro na walang nakakubling bagay ay idinadaan din sa x-ray scanning ang mga bagahe. Mayroon ding sniffing dog ang Philippine Coast Guard na tumutulong sa pagsisiguro at kaagad na mahuli kung may dalang iligal na droga, kemikal o nakalalasing na inumin ang mga pasahero. Sa tala naman ng PCG mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga kanina, umabot sa 8,983 ang outbound passengers at 8,778 ang inbound passengers dito sa Batangas Port. Umabot na rin sa 31 vessels, 48 na roll-on, roll-off o ro-ro vessels at isang motor bangka ang na-inspeksyon na ng PCG. Tugon ito ng Philippine Coast Guard sa mahigpit na tagubilin ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na bawal ang overloading sa mga barko. Aga, nasa 8,000 yung seating capacity dito nga sa loob ng Batangas Port at base na rin sa obserbasyon natin kanina ay hindi naman puno pa sa ngayon itong mga upuan. At sa pagbebenta naman ng mga ticket ay tuloy-tuloy aga yung pagbebenta dito ng mga shipping lines at wala namang nakapaskil na fully book na biyahe mula nga dito sa Batangas Port papunta ng Mindoro at ng Romblon. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ngayong huling araw na bago ang long holiday, marami sa ating mga kababayan ang nasa Ninoy Aquino International Airport upang bumiyahe para makapagbakasyon. Sa ngayon ay mahaba na ang pila ng mga pasahero sa mga check-in counter ng mga airline company. Mula sa NAIA Terminal 1, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang ginagawa ng mga tauhan ng NAIA para maibsan ang haba ng pila ng mga pasahero sa mga check-in counters? Ella, binubuksan ang lahat ng mga check-in counter sa mga terminal dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero, partikular na ngayong long holiday. Ito yung pangunahing hakbang, pangunahing na mga airline company upang mapabilis ang proseso ng check-in ng mga pasahero at maiwasan ang mahabang pila. Ilang airline companies ang nagtalaga pa ng staff or standby staff sakaling magkaroon ng aberya o hindi makapagtrabaho ang tauhan nila upang matiyak na bukas ang mga check-in counter. Mayroon ding mga check-in kiosk kung saan maaaring mag-check-in online ang mga pasahero kung hindi nila ito nagawa sa mga kaukulang mobile phone app ng kanilang airline. Kaya naman pinapayuhan rin ang mga pasahero na dumating sa mga NAIA terminals ng mas maaga
kung maaari ay 3 oras bago ang scheduled flight upang maiwasan ang iba pang aberya sa pag-check-in. Ayon kay MIAA General Manager Eric Jose Ines, hindi maiiwasan ang pagdagsa ng mga pasahero sa check-in counters kapag binuksan na ito at nasa panig na ito ng airline companies. Bukas naman talaga yung check-in counter. Besides, iba na ang singilan ngayon. Hindi na hindi na yung dati yung hourly, hindi na. Ang singilan na ngayon ng NNIC sa mga airline is per passenger. So, you can open anytime you want to. It's the number of passengers na sine-check-in mo. And maayos naman ng mga airlines so far. Although, pag nagdagsaan yung mga pasahero, talagang puno yung check-in counter. Para naman sa immigration, nananatiling maikli ang pila kahit peak hours matapos atasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Bureau of Immigration na buksan lahat ng mga immigration counters. Kinumpirma rin ni GM Ines na sa ngayon ay wala pa namang naiulat na canceled flights maliban na kung magkaroon ng mga isolated thunderstorms sa iba't ibang lugar sa bansa. Wala pa rin nanyang naiulat na untoward incident o mga masasamang pangyayari sa loob at labas ng mga terminal. Ngunit nagpaalala ito sa mga pasahero na mag-ingat lalo pa sa mga may dalang bagahe at hand carry bags. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng power bank sa check-in luggage at pinapayagan lang ang mga ito sa hand carry bags. Dapat rin ay properly labeled ang power bank dahil pinapayagan lang ang 100 watt-hour o mababa pa habang ang 100 watt-hour hanggang 160 watt-hour ay nangangailangan ng pahintulot mula sa airlines bago ang pagbiyahe. Pinapayuhan rin ng mga pasahero na magpunta sa mga terminal 3 oras ang schedule ng biyahe or bago ang 3 oras ng kanilang scheduled na biyahe, lalo pa sa mga international flights. Sa ngayon, inaasahan nga ng Manila International Airport Authority o MIAA nang nakapanayam natin kanina si GM Eric Ines na ngayong umaga, ngayong araw ay dadagsa pa rin. Inaasahan nilang dadagsa pa rin yung mga pasahero. Ngunit sa simula bukas at maaaring sa mga susunod na araw ay mas mababa na ang bilang na yan. Paliwanag niya, ito ay marahil dahil nagsimula na bumiyahe yung ilang nating mga kababayan papunta sa kanilang mga probinsya o sa ibang bansa para nga dito sa long holiday. Ibig sabihin ay kakaunti na lang. Kaya yan, madami yung bilang ng mga pasahero nitong mga nagdaang araw, lalo pa nung Sabado, Linggo at Lunes, ay dahil yung iba dyan ay nauna ng bumiyahe at ngayon ay kakaunti na lang inaasahan nila na babiyahe ngayong araw ng Thursday at sa mga susunod pa. Yan ang latest dito sa NAIA. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inatasan ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II ang mga regional director na paigtingin ang kampanya kontra sa mga pasaway na tsuper, lalo na sa mga PUB drivers. Ito ay kasabay ng inaasahang dagsa ng mga motorista at biyahero ngayong long weekend. Kasabay nito, naglabas na ng 90-day preventive suspension ang LTO sa lisensya ng 2 bus driver na sangkot sa NLEX accident at overspeeding sa La Union. Pinagpapaliwanag din ang mga bus company sa pananagutan nila sa mga driver. Hinihimok naman ng LTO ang publiko na gamitin ang social media at LTO hotline upang i-report ang mga irresponsableng motorista. Iba't ibang seguridad ang inilatag ng Davao City Overland Transport Terminal upang matiyak ang kaligtasan sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Gladys Toabi live. Gladys, ano ang panawagan ng mga otoridad sa Davao City para sa mga bibiyahe ngayon long holiday? Ella, maging alerto at makipag-ugnayan o makipagtulungan sa mga otoridad. Yan ang panawagan ng Public Security
and Safety Office sa publiko para sa ligtas na mahabang bakasyon. Kaugnay nito, asahan ang mas pinaigting na seguridad sa Davao City, lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Kabilang narito ang mga sikat na pasyalan, resorts at terminals. Ayon sa PSSO, mas maraming security forces ang nakakalat ngayon kung saan nasa 3,000 personnel ang nakadeploy sa lungsod. Samantala sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong mahabang bakasyon sa Davao City Overland Transport Terminal, mas maraming bus trips ang inihanda dahil sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga bibiyahe upang umuwi sa kanilang mga probinsya. Mula sa 700 hanggang 800 bus trips sa regular na operasyon kada araw, itinaas ito sa 1,000 to 1,500 trips per day, kaalinsabay ng long holiday. Ella, karaniwan ay nasa 30 minutes ang interval ng mga biyahe ng bus sa kanilang regular na operasyon dito sa Dicot. At dahil nga long holiday ngayon at inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero lalong-lalo na mamayang hapon, ay iniklian na ang pagkita nito. Kaya kung puno na ang mga bus, ay maaari na itong makabiyahe agad. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Pansamantala munang ipinagbabawal ang night swimming sa mga beach resorts sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, dagdag pag-iingat ito upang maiwas sa pagkalunod ang publiko, lalo na ang mga bakasyonista. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi dahil killjoy, kundi kaligtasan ng publiko ang inaalala ng lokal na pamahalaan kaya't ipinagbabawal muna ang night swimming o paliligo sa gabi sa mga beach resort sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Epektibo ang pagbabawal sa night swimming mula April 13 hanggang 20 mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga alinsunod sa kautosang inilabas ng munisipyo. Sa ganitong panahon kasi karaniwang dinadagsa ng mga bakasyonista ang mga tourist spots sa bayan gaya ng White Beach sa Barangay Rizal at ang mga surf camp sa Barangay Buena Vista. Ayon sa tourism officer ng munisipyo, bukod sa panganib ng riptides sa ilang bahagi ng surf areas na di gaanong makikita kapag gabi, may mga pagkakataon din na may nalulunod dahil sa kalasingan. Meron po talagang nalulunod kahit sa mababaw na part ng sea. Bakit po siya nangyayari? Kasi po, ang nangyayari po dyan typically is paglasing yung tao, tas naligo, pag nakatulog siya sa dagat, nalulunod. So last year, meron kaming sunuran na instance na may nalunod nga po sa dagat. I think, yung isa po talaga doon, ganun po yung instance na nakatulog siya early morning around 5 a.m. Tapos sa sakto, I think walang Coast Guard na naka-duty talaga dun sa area na kung saan siya nalunod. Yun po, namatay po siya. So, ganun po yung gusto nating iwasan. Wala namang nakikitang problema ang ilang mga turista sa no to night swimming order na ito dahil ayon sa kanila, para naman ito sa kaligtasan ng bawat isa. Opo, pagdating ko po dito, nakita ko yung sign. Hindi naman po ako nagtaka. Nagets ko naman po agad na, okay, maraming tao. Pag night swimming, walang ilaw, walang mga nakabantay. So, naintindihan ko po na bawal nga mag-night swimming, baka may mangyari. Mas maging safety lang po sa tao na iwas po sa disgrasya, iwas sa nag-accident din, nagkarulunod, dating nalunod ba dito tabi siya. Payo pa ng lokal na pamahalaan, istriktong sundin maging ang ibang mga patakaran dahil para din ito sa kanilang kaligtasan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas ng nasa 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng per kilo ng isda sa ilang mga palengke ngayong araw. Kaya naman may ilang mga mamimili ang sinamantala ang makapamili ng isda ngayong araw na inaasahang mas tataas pa ang presyo nito hanggang bukas.
Mula sa NEPA Q-Mart sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, kamusta ang bentahan at presyuhan ngayon ng mga isda dyan sa NEPA Q-Mart? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sinasamantala nga ng mga mamimili ang pagbili ng isda ngayon dito sa NEPA Q-Mart sa pag-asa na makabibili sila ng mas murang halaga kaysa sa mga susunod na araw na paparating na presyo nito. Subalit, ngayong araw pa nga lamang ang ilan sa mga consumer ay umaaray na sa presyo nito. Kanginang umaga ay dumagsa ang mga mamimili sa NEPA Q-Mart sa Quezon City upang samantalahin na makapamili ng isda sa murang halaga, bunsod ng kanilang paghahanda sa long holiday. Subalit ang ilan sa mga ito ay dumadaing na sa pagtaas ng presyo. Bunsod na rin ang nagiging pagtaas ng demand nito sa pagdaan ng araw. Mataas po yung isda ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang araw na medyo mababa. Dati 140, 130 mabibili mo yung tilapia, pero ngayon 150 na. Ayon kay Aling Beverly, talagang inaasahan na nila ang pagtaas ng presyo nito, kaya naman sumadya na rin siya ng pagbili ng marami ngayong araw. Sa kasalukuyan, ang presyo ng bangus ay nagre-range ng 150 hanggang 250 pesos per kilo. Sa tilapia naman, mabibili ito ngayon sa presyo na 140 to 170 per kilo. Sa presyo naman ng galunggong, kapag sariwa ay mabibili sa halagang 200 to 320 pesos per kilo. Ibinabagsak naman ng ilang mga retailer ang presyo ng mga isda na depende sa size at kung sariwa pa. Pabor din nila ito sa ang ganitong pagdami ng mamimili ng mga isda. Nila sa ganitong pagkakataon kasi sila nakakabenta ng marami. Kaya naman sinasamantala na rin nila ang pagbebenta. Ella, sa kasalukuyan ay unti-unti na ang pagbaba ng pagkonti ng mga tao dito sa NEPA Q-Mart at aasahan na sa mga susunod na araw ang pagdami pa nito. Ngunit ayon din sa mga retailer, asahan ang pagbabago pa ng presyo nito at ang posibleng pagtaas pa nito dahil sa nagiging pagtaas ng demand din ng isda. Yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Tiniyak ng Department of Agriculture ang mahigpit na pagbabantay sa produksyon at presyo ng gulay at iba pang agricultural products kasunod ng patuloy na nararanasang mataas na heat index sa ilang rehiyon. Ayon sa DA, kabilang sa mga apektado ng mainit na panahon ang mga high-value crops gaya ng gulay mula sa Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley. May mga inihahanda ng intervention ang ahensya tulad ng irrigation at rainwater shelters para matiyak ang sapat na supply ng gulay mula sa mga nasabing lugar. Sinisiguro rin ng ahensya na ligtas sa init ang mga hayop upang maiwasan ang pagkakasakit. Bukod dito, may mga ayuda ring ibinibigay sa mga magsasakang naapektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon, kabilang ang binhi, gamot at pautang na walang interes. Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw sa mga pantalan sa bansa na hahabol sa bakasyon sa probinsya, lalo na't half-day lang ang pasok sa mga opisina ng pamahalaan. Mula sa Manila North Port Passenger Terminal, kumuha tayo ng update mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano nakarami yung namomonitor na mga pasahero sa mga pantalan ngayong araw? Aga, ayon sa Philippine Ports Authority, pumalo na sa 800,000 ang passenger traffic na kanilang na-monitor mula yan noong April 12 hanggang kahapon. Inaasahan ng PPA ang dagsa ng mga pasahero ngayon, lalo na at sa mga pangunahing pantalan sa bansa. Ilan dito ang Port Management Office ng Mindoro, Batangas, Panay Guimaras, Negros Oriental, Siquijor at Bohol. Dahil half-day lang ang pasok sa gobyerno, inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi pupunta sa mga pantalan ng ating kababayan na uuwi sa mga probinsya. Sabi ni Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, ang isa sa kanilang minomonitor ngayon ay baka magkaubusan ng tiket dahil ito ay nagiging sanhi ng mga delay ng biyahe kung minsan. Para po sa ating mga
kababayan na may alagang hayop, tiyakin lamang na may veterinary health certificate ang inyong mga alaga at valid shipping permit mula sa Bureau of Animal Industry. Gayon din sa mga magdadala ng mga halaman sa barko, kailangan pong kumuha ng clearance for domestic transport mula sa National Plant Quarantine Service Division ng Bureau of Plant Industry. Dito sa Northport Passenger Terminal, mayroon lamang isang biyahe ngayong araw at nakatakda itong umalis mamayang alas 9 ng gabi papuntang Cebu at Cagayan. Nasa 811 ang advance booking nito at bukod dito ay wala ng biyahe na inaasahan ngayong araw at bukas wala ring biyahe dito sa Northport Passenger Terminal. Inaasahan sa Friday na magre-resume yung biyahe dito. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanale. Sa iba pang balita, nilinaw ni Senator Amy Marcos na ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kandidatura ay hindi reward o kapalit ng isinagawang investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang nag-uusap tungkol sa kampanya. Dagdag pa niya, ang konsepto ng pagsusuot ng itim ay mula mismo kay VP Sara bilang simbolo ng pagluluksa sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa bansa. Para sa kanila, ang itim ay simbolo ng sama-samang damdamin ng taong bayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Nagsampa ng reklamo ang kontra-daya laban sa vendors party list sa COMELEC dahil umano sa kakulangan ng tunay na representasyon para sa sektor ng mga vendor. Ayon sa kanilang reklamo, ang tatlong pangunahing nominado ng grupo na sina Malu Lipana na dating TESDA executive, Lorenzo Pesigan na isang retiradong pulis, at Cheryl Sandil na dating staff ng isang lokal na opisyal ay hindi vendor at hindi rin kabilang sa marginalized sector. Gid ng watchdog, ito ay paglabag sa layunin ng Party List System Act at dapat lang ma-disqualify ang grupo. Pahayag naman ng COMELEC, bagamat hindi kailangang miyembro ng sektor ang nominees, kailangan nilang patunayan ang advokasya sa kinatawang sektor. Formal nang sinampahan ng petition for disqualification ng Commission on Elections o COMELEC Task Force SAFE ang congressional candidate ng Pasig City na si Attorney Christian Sia. Kaugnay ito ng sinasabing mga hindi akmang pagbibiro ni Sia sa mga solo parent at dahil sa mga body shame or remarks. May report si Dante Amento live. Dante, ano ang kasunod niyang pagsasampa ng reklamo ng COMELEC Task Force at mareresolba ba yan bago ang halalan? Magandang tanghali, Ella. Matapos ngang mag-viral 2 linggo yung video ng congressional candidate ng Lone District ng Pasig City na si Attorney Christian Sia ay formal na siyang sinampahan ng disqualification case ng Commission on Elections o COMELEC Task Force SAFE kaninang umaga. Ito ang unang reklamo, Ella, na isinampan ang COMELEC kaugnay sa isyu ng pambabastos at diskriminasyon at hindi magandang pananalita nitong nakaraang o nitong panahon ng eleksyon. Task Force SAFE has filed its first petition for disqualification against candidate Christian Sia, who is a candidate for the member House of Representatives for the Lone Legislative District of Pasig City. Sa isang kampanya ay nagsalita si Sia laban sa mga solo parent at nasundan pa ito ng body shamer remarks sa kanyang dating staff. Sinabi rin ito na may isa pa siyang staff na may edad na. Kasama sa hiniling ng Task Force SAFE, bukod sa disqualification ay huwag iproklama si Attorney Sia kung sakaling siya ay mananalo sa darating na eleksyon.
May nakitang paglabag, hindi lamang dun sa Resolution 11.116, pati na rin dun sa 11.127, kundi mismo dun sa batas, yung sinasite po nila kanina, Section 261E ng Omnibus Election Code. Specifically, yung pong batas na yan, yung provision na yan, nagsasabing pinagbabawal yung mga threats, intimidation at discrimination dito po sa campaign. Ela, pagkatapos nga maisampa kanina yung petisyon, iraraffle ito kung saan sa dalawang dibisyon ng COMELEC mapupunta ang kaso. Pagkatapos ay maglalabas naman ng summon ang dibisyon para pasagutin si Attorney Sia bago maglalabas ng desisyon. Maaari pang umakyat sa COMELEC and Bank ang kaso hanggang sa Supreme Court. Nangako ang COMELEC na mabilis nilang desisyonan ang ganitong mga kaso. Nagpapaalala muli ang COMELEC na iwasan na ang mga kabastusan, diskriminasyon sa panahon ng pangangampanya. Ela, ang isa sa nabanggit nga dito ng COMELEC ay kapag disqualification case ay sisikapin nilang magkaroon na ng desisyon dito bago ang eleksyon, which is nasa mahigit 20 araw na lamang ay maghahalala na. At sinabi rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung sakasakali mang nanalo gaya ng nabanggit kanina ng Task Force SAFE ay hindi nga nila ipoproklama ang isang nanalong kandidato kapag meron pa itong nakabinbing kaso dito sa komisyon. Sa nauna namang pahayag o sagot ni Attorney Sia dito sa inisyu ng show cause order sa kanya ng COMELEC ay kanyang ini-invoke o iginigiit yung kanyang karapatan sa pananalita doon sa kanyang mga naging pahayag. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Kasama sa iimbestigahan ng Philippine National Police ang may-ari ng compound kung saan nahuli ang 7 pulis ormok na nahuli matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril kay Alvera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Randolph Tuanyo, halos nasa 15 minuto lang mula sa gym ang layo ng naturang compound kung saan nagtago ang mga pulis. Residential po na dead end po ang tawag po nila po. Ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Samantala, nitong Lunes, sinampahan na ng kaso ng PNP ang naturang pulis dahil sa nakuhang 10 na undocumented na baril. Kabilang dito ang 6 na caliber 5.56 na long rifle, 3 9mm, 2 caliber 45 at isang Uzi submachine gun. Tungkol po ma'am sa insidente po ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 10591. Ito po yung sa possession po. Kasama po dun sa service firearms nila yung nakumpiska at meron din po na 10 po na firearms. Yun po yung ballistics examination po natin. May serial number po yung siyam at yung isa po yung Uzi na nakuha po, yun po yung may deface serial number po. Umabot na sa 26 validated election-related incidents ang naitala ng PNP kung saan 17 dito ang sinasabing violent o marahas. Pinakamaraming marahas na insidente ang naitala sa Barm, Cordillera at Zamboanga Peninsula. Samantala, umabot naman sa 2,414 ang inaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, sundalo, pulis at sibilyan. Nakumpiska naman ang hindi bababa sa 2,000 armas kabilang ang mga baril, replicas at pampasabog. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban kina Attorney Raul Lambino at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Dahil ito sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang pekeng TRO mula sa Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI, bagamat naghain ng petisyon ang kampo ni Duterte, ay wala namang temporary restraining order na inilabas ang Korte Suprema.
Ginawa umano ni Lambino ang pahayag sa isang Facebook Live noong March 11 habang sinabi ni Cardema ang parehong impormasyon sa isang panayam sa media. Binigyan diin ng NBI na maaring lumikha ng kaguluhan at panganib sa publiko ang ganitong maling balita. Kapwa naman itinanggi ni Lambino at Cardema ang aligasyon at tinawag itong political harassment. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig ng prangkisa ng Meralco ng 25 taon o hanggang 2053. Ayon sa Meralco, makatutulong ito sa pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura at energy solutions para sa kaunlaran ng bansa. Nagpasalamat ang kumpanya sa suporta ng Pangulo at ng Kongreso sa pagpapasa ng panukalang batas. Nangako rin ang Meralco na patuloy itong maglilingkod ng may kahusayan, inobasyon at malasakit sa mamamayan. Dumating na sa bansa ang Nemesis anti-ship missile system ng Estados Unidos. Gagamitin ito sa isang pagsasanay sa isasagawang balikatan exercise mula April 21 hanggang May 9. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlal. Kinumpirma ng Philippine Army na nasa bansa na ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos. Magiging bahagi ito ng isasagawang balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. Matatanda ang ipinangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita ito noong March 28 na magde-deploy sila ng mga advanced capabilities sa bansa. Kabilang na ang Nemesis anti-missile ship para sanayin ang mga Pilipinong sundalo upang matugunan ang mga banta sa bansa. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Isa itong mobile missile launcher na maaaring gamitin sa mga baybaying lugar upang pigilan ang barkong pandigma ng kalaban mula sa lupa. Kaya nitong tumama sa layong higit sa 100 nautical miles. Noong nakaraang taon, naunang idineploy sa bansa ang MRC o Mid-Range Capability Missile ng Estados Unidos na ginamit sa Salaknib exercise kung saan binatikos ito ng China. Isasagawa ang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command mula sa Palawan hanggang sa Batanes. Sinagot naman ni General Lohico ang anumang reaksyon ng China ukol dito. Every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. So what we are just doing is in consonance with our mutual defense treaty. Natanong din kung mananatili sa bansa ang Nemesis pagkatapos ng balikatan. Ito ang tugon ng sundalo ng US. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Lalahukan ang pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo. 9,000 mula sa Estados Unidos, 5,000 mula sa AFP at 200 na Australian Defense Force. Kabilang naman sa magiging observer ang Japanese Defense Force, Czech Republic, Poland at Colombia. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng asylum si Nadine Heredia, ang dating unang ginang ng Peru, sa Embahada ng Brazil sa Lima. Ito ay matapos silang mahatulan ng kanyang asawa si dating Pangulong Ollanta Humala ng 15 taong pagkakakulong dahil sa money laundering. Ang desisyon ay kaugnay ng umano'y illegal na donasyon mula sa Venezuela at Odebrecht para sa kampanya ng Humala noong 2006 at
2011. Dumalo si Humala sa pagbabasa ng hatol at agad na ipinag-utos ng korte ang pagsisimulang ng sentensya. Tinawag namang hindi makatarungan ng kampo ni Humala ang desisyon ng korte at sinabing aapela sila para mapawalang sala ang dating Pangulo. Tumanggi ang Harvard University na sumunod sa mga iniuutos ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kabilang ang pagtigil ng diversity programs ng paaralan at gayon din ang pag-audit sa viewpoint diversity ng mga estudyante at guro. Ayon kay Harvard President Alan Garber, bukod sa labag sa batas ang hiling ng pamahalaan at sinisikil din ito ang academic freedom ng universidad. Sinabi ito ni Garber sa kabila ng banta ni Trump na pag-aalis sa $9 billion na pondo mula sa gobyerno. Samantala, nananatili sa good faith talks ang Columbia University para mabawi ang $400 million federal funding na una nang pinutol ng administrasyon. Bagamat bukas ang Columbia sa dialogo, iginiit ng pamunuan nito na hindi papayag sa anumang dikta ng gobyerno hinggil sa pagtuturo, pananaliksik o pagkuha ng guro. Kinundi na naman ni dating Pangulong Barack Obama ang hakbang bilang pagyurak sa academic freedom. Magsasama-sama na muli ang wishers sa panibagong edisyon ng Wish Date ngayong April 20. Bukod sa pangmalakasang music set list, isa rin sa mga inaabangan ay ang gagawing live performance ng mga artistang magbibigay buhay sa panibagong istoryang hatid ni Dr. Clark. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Bagong istorya, bagong mga karakter. Yan ang aabangan ng mga wishers sa pinakabagong edisyon ng Wish Date Concert na pinamagatang Spring. Pagbibidahan ito ng rising star na si Kelvin Miranda, budding actress Angel Guardian at phenomenal actress Miss Yula Valdez. Highly anticipated ang gagawin ng mga ito na pagsasadula ng kwento dahil siguradong tatago sa puso ng bawat wisher. Hindi naman bibiguin ng mga artist ang kanilang fans dahil rehearsal pa lang, pangmalakasan na ang effort na ibinibigay ng mga ito. Bukod sa nakakaantig at nakakakilig na istorya, sasabayan na rin ito ng soulful music mula sa mga OPM hitmakers ng bansa. Kaya naman don't miss the newest Wish Date Spring ngayong darating na April 20, Sunday sa Araneta Coliseum. See you there, wishers! Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Viral ngayon sa social media ang video ng magkapatid na sina Janela at J. Mark Buena dahil sa kanilang graduation nakasama sa stage ang amang si Junjun Bueno na isang person with disability. Sa video nakuha ni Jeneline Sevilla Cagimbal, kitang-kita ang maaliwalas ng ngiti ng magkapatid habang paakyat ng entablado ang ama. At bilang pagpupugay sa kanilang natatanging tatay, dito nila isinuot ang natanggap nilang medalya. Sa kanyang post, nagpasalamat si Janela sa katatagan ng kanilang ama na gumagawa lang ng kalan niya deuling para maitaguyod silang magkapatid sa kabila ng mga sinasabi ng ibang tao sa kalagayan nito. Isang honor student si Janela sa Calawag National High School sa Quezon habang kakagraduate naman ni J. Mark sa grade 12. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 6, versikulo 4, nagsasabi, At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan,
maliban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa pagbabalita una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.